Huwag mo nang alalahanin ang babaeng iyon, Leticia. 5 taon na siyang malamig na bangkay sa aking alaala. Ikaw ang tunay na reyna ng tahanang ito, at sa iyo lamang ang bawat sulok ng Mansyong Santos. Ang imagasalitang iyon, na binigkas sa pamilyar na tinig ni Rudy, ay tila mga balang bumaon sa dibdib ni Talia. Nakatayo siya sa labas ng malaking tarangkahan, ang kanyang mga pa ay pagod at puno ng alikabok mula sa mahabang biyahe galing sa malayo at mapanganib na engkwentro sa Mindanao. Sa kanyang nanginginig na palad, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na pilus na kahon. Sa loob niyon ay ang isang gintong kwintas, ang bungga any huling sahod at bonus na pinaghirapan niya sa gitna ng putikan at panganib na balak niyang ihandog sa kanyang biyenang si Amalia bilang tanda ng kanyang pagbabalik. Ngunit, ang bawat kataga ng pagtatraydor na narinig niya mula sa loob ng luntiang hardin ay tila mas masakit pa kaysa sa anumang sugat na nakuha niya sa giyera. Ang pag-ibig na kanyang pinangalagaan sa loob ng 5 taon ay dinuraan at nyurakan sa isang saglit lamang. Dahan-dahang napako ang paningin ni Talia sa gilid ng garahe, malapit sa isang kalawanging kulungan ng aso. Doon, sa ilalim ng ambon at sa gitna ng maputik na semento, ay may isang maliit na aninong nakaluhod. Halos tumigil ang tibok ng puso ni Talia nang makilala ang kanyang anak na si Angelica. Ang bata ay nakasuot ng punit-punit na damit. Ang buhok ay gusot-gusot at puno ng dumi. Walang kibo ang bata. Ang kanyang maliliit na daliri ay pilit na dinudukot ang mga tirang tinapay na nahulog sa lupa at hinaluan ng tubig ulan, mga pagkaing para sana sa aso. Ngunit tila iyon na lamang ang tanging paraan niya upang mabuhay. Ang baso na emosyong kinikim-kim ni Talia ay tuluyan ng nabasag. Ang gintong kwintas ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa putikan nang hindi man lamang niya napapansin. Ang bawat patak ng ulan na humahapdi sa kanyang balat ay hindi maihahambing sa hapdi ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang Angelica, ang kanyang munting anghel na iniwan niyang malusog at masigla, ay tila isang anino na lamang ng tao sa loob ng sarili nitong pamamahay. Sa gitna, NG, kanyang panlalabo ng paningin dahil sa luhang hindi pa mabitawan, itinulak ni Talia ang pinto ng mansyon. Ang bawat hakbang niya sa loob ng sala ay nag-iiwan ng bakas ng putik sa mamahaling marmol, ngunit wala siyang pakialam. Doon sa gitna ng marangyang dekorasyon, nakita niya si Rudy na nakayakap sa bewang ni Leticia, habang ang kanyang biyenang si Amalia ay nakaupo sa kanyang trono, nagtatawanan at tila walang anumang kasalanang ginagawa. Nang mapansin ang kanyang presensya, ang tawanan ay biglang napalitan ng nakakangilong katahimikan. Ang mukha ni Rudy ay namutla, ngunit agad ding napalitan ng puot. Si Amalia ay tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang tinititigan ang marungis na anyo ni Talia. Sino ang nagpahintulot sa maruming pulubing ito na pumasok sa aking bahay? Ang tinig ni Amalia ay matalas at puno ng panghahamak. Nanay, ako ito, si Talia, ang asawa ni Rudy. Ang pabulong na sagot ni Talia, ang kanyang tinig ay nanginginig dahil sa pinaghalong pagod at pighati. Isang malutong na sampal ang sumalubong sa kanyang pisinggi na nagpabaling sa kanyang mukha sa gilid. Hindi iyon sampal ng galit lamang, kundi sampal ng ganap na pagtatakwil. Mabilis na kinuha ni Amalia ang kwintas na pinulot ng isang katulong sa labas at itinapon ito sa sahig. Wala akong manugang na iniwan ng kanyang pamilya para sa sariling luho sa bundok. Patay na ang Talia na kilala namin. Ang babaeng nasa harap ko ay isang impostorang walang hiya na gustong sirain ang reputasyon ng pamilya. Santos, matapang na pahayag ni Amalia, ang bawat salita ay may lason ng pagmamanipula. Tingnan mo ang anak mo, Talia. Pipi at baliw dahil sa pagpapabaya mo. At ngayon, babalik ka rito para manghingi ng utang na loob? You don't have any hiya. Tiningnan ni Talia si Rudy. Nagbabaka sakali na may kahit katiting na pagmamahal pa itong natitira, ngunit tanging malamig na tingin lamang ang ibinalik nito sa kanya.
Hinawakan ni Rudy ang kamay ni Leticia ng mas mahigpit, tila pinoprotektahan ito mula sa isang salot. Go away, Talia. You're just a ghost from a past I've already buried. Ang malamig na sabi ni Rudy. Leticia is the mother of this house now. Siya ang nag-alaga sa amin habang nagpapakasarap ka sa kung saan man. Naramdaman ni Talia ang unti-unting pagmamanhid ng kanyang buong katawan, ang kanyang puso, na dati puno ng katapatan sa bayan at sa pamilya, ay tila isang pirasong papel na pinunit at itinapon sa apoy. Lumingon siya sa labas, kung saan nakita niya si Angelica na nakasilip sa bintana. Ang mga mata ng bata ay walang buhay, walang tinig na lumalabas sa mga labi nito, kundi ang nakakabinging katahimikan ng trauma. Sa ilalim ng malupit na ilaw ng mansyon, habang ang tawanan ni Leticia at ang mga sumbat ni Amalia ay nagiging ingay na lamang sa kanyang pandinig. Isang tanong ang paulit-ulit na humihinga sa kaloob-looban ni Talia. May puwang pa ba ang katarungan sa isang tahanang ang tanging batas ay ang kasinungalingan? O tuluyan na ba siyang lalamunin ng kadilimang ito kasama ang kanyang anak na hindi na marunong sumigaw? Kung gusto mong manatili sa pamamahay na ito bilang isang aso, huwag mong asahan na itatrato kita bilang tao. Diyan ka sa bodega, sa tabi ng iyong anak na tila isinumpa ng langit. Ang boses ni Amalia ay parang hagupit ng latigo na bumaon sa pandinig ni Talia. Nakatayo si Talia sa gitna ng marangyang sala. Basang-basa ang kanyang damit at nangangatog ang kanyang mga tuhod. Hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa bigat ng kawalang katarungan. Sa harap niya, si Rudy ay nakaupo sa malambot na sofa, ni hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata, habang si Leticia ay prenteng humihigop ng mainit na tsa. Ang mga labi ay may bakas ng isang mapanguyam na ngiti. 5 taon siyang nakipagpatayan sa kagubatan. Tiniis ang gutom, puyat, at ang banta ng kamatayan sa bawat sandali. Ang lahat ng yon ay para sa pamilyang ito. Bawat pisong kinita niya ay ipinadala niya rito, sa pag-aakalang nagtatayo siya ng isang matatag na kuta para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit ngayon, sa pagbabalik niya, ang kutang iyon ay naging isang bilangguan at siya ang itinuturing na dayuhan. Dahan-dahang lumakad si Talia patungo sa likod ng bahay, dala ang kanyang maliit na bag na puno ng mga alaala at sugat. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila paglapastangan sa kanyang sariling dangal, ngunit nilunok niya ang lahat ng kapaitan. Para kay Angelica, gagawin niya ang lahat, kahit ang maging alila sa sarili niyang pamamahay. Nang marating niya ang bodega, ang amoy ng luma at amag ang sumalubong sa kanya. Doon, sa isang sulok na puno ng mga sirang kagamitan, nakita niya si Angelica na nakahiga sa isang manipis at maruming banig. Ang bata ay gising. Ang mga mata ay nakatitig sa kisame. Walang kibo, walang emosyon. Ang katahimikan ng bata ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw ng digmaan na narinig ni Talia. Dahan-dahang lumuhod si Talia sa tabi ng kanyang anak. Ang kanyang kamay, na sanay humawak ng mabigat na armas, ay nanginginig habang hinahaplos ang pisngi ni Angelica. Naramdaman niya ang init ng lagnat sa balat ng bata. Ang kanyang puso ay tila pinipigan ng isang dambuhalang kamay nang makita ang mga pasa sa braso ni Angelica. Magabakas ng kalupitan na hindi man lang nagawang ipagtanggol ng sariling ama. Anak, nandito na si Mama, pabulong na sabi ni Talia. Ang kanyang boses ay napaos dahil sa kaba at bighati. Ngunit walang tugon mula kay Angelica. Ang bata ay tila lumipad na sa isang mundong malayo sa sakit, isang mundong walang boses at walang pakiramdam. Sa gitna, kadiliman ng bodega, narinig ni Talia ang yabag ng mga hakbang na papalapit. Ang liwanag mula sa pintuan ay nagpakita ng anino ni Leticia. Ang babae ay nakatayo doon. Ang muka ay puno ng kasamaan sa kabila ng magandang anyo nito. Huwag mong isipin na dahil pinayagan ka ni Doña Amalia na manatili rito ay nakakuha ka na ng kakampi. Ang boses ni Leticia ay parang bulong ng isang ahas. Narito ka lang para maging tagalinis ng dumi ng anak mo.
At oras na malaman ko na gumagawa ka ng paraan para akitin muli si Rudy, sisiguraduhin ko na hindi lang ang boses ng anak mo ang mawawala, kundi ang hininga niya rin. Hindi kumibo si Talia. Pinako niya ang kanyang paningin sa kanyang anak, habang ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit na pilit niyang ikinukubli. Sa loob-loob niya, ang Huetfong ay hindi namatay. Ito ay pansamantala lamang na nagpapahinga, nag-iipon ng lakas para sa isang mas malaking laban. Nang makaalis si Leticia at muling bumalik ang katahimikan sa bodega, narinig ni Talia ang mahinang pagpatak ng ulan sa bubungan ng yero. Ang tunog na yon ay tila isang malungkot na oyayi para sa dalawang pusong sugatan. Napatingin si Talia sa isang lumang orasan sa dingding na matagal nang huminto sa pag-ikot. Gaano katagal niyang matitiis ang ganitong paghihirap bago siya tuluyang lamunin ng puot? At ano ang gagawin niya kung malaman niyang ang plano ni Leticia ay mas malala pa kaysa sa kanyang kinatatakutan? Nabalik lamang ang diwa ni Talia nang marinig niya ang mahinang tinig mula sa labas ng bintana. Isang pabulong na usapan ni Rudy at Leticia tungkol sa isang dokumentong dapat pirmahan upang tuluyan nang mawala ang karapatan ni Talia sa lahat ng bagay, pati na sa kanyang sariling buhay. Huwag kang titingin sa akin ng ganyan, Talia. Para kang isang asong nagmamakaawa sa harap ng mesa ng mga mayayaman. Ang mga matang yan. Iyan ang dahilan kung bakit ayaw kitang makita ni Rudy. Ang boses ni Amalia ay parang matalas na bubog na kumikiskis sa pandinig ni Talia habang siya ay nakaluhod sa semento, nagkukuskos ng mga dumi sa mamahaling sahig ng sala. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag na humahawak ng baril para protektahan ang bandila, ay ngayon ay nanginginig at namumula dahil sa matapang na sabon at walang tigil na pagtatrabaho. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila nangungutya sa kanyang kalagayan, habang ang amoy ng nilulutong masasarap na ulam sa kusina ay hindi para sa kanya, kundi para sa pamilyang nagturing sa kanya bilang isang patay. Sa bawat pagkuskos niya, naaalala ni Talia ang bawat gabi sa Mindanao kung saan tanging ang larawan ni Angelica ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang mabuhay. Inakala niya na ang pagbabalik niya ay isang pagtatapos ng giyera, ngunit hindi niya akalain na sa sarili niyang tahanan magsisimula ang pinakamadugong laban, isang laban na hindi gumagamit ng bala, kundi ng katahimikan at pananakit ng kalooban. Nabalik ang diwa ni Talia nang makita niya si Leticia na bumababa sa hagdan, suot ang isa sa mga paborito niyang bestido na naiwan sa cabinet. Hawak ni Leticia ang isang basong gatas at sa likod nito ay nakasunod si Angelica na tila isang aninong takot na takot. Ang bawat hakbang ng bata ay maingat. Ang mga mata ay nakapako sa sahig at ang kanyang maliliit na balikat ay nakakubot. Tila laging naghahanda sa isang paparating na sampal. Inumin mo ito, bata. Huwag kang tangga-tangga. Baka matapon mo pa. Ang mataray na utos ni Leticia nang hindi agad maabot ni Angelica ang baso. Mabilis na hinablot ni Leticia ang manipis na braso ng bata at pinisil ito ng mahigpit. Nakita ni Talia ang panginginig ng labi ni Angelica, ngunit walang tunog na lumabas. Ang katahimikan ni Angelica ay hindi lamang kawalan ng boses. Ito ay isang malalim na balon ng trauma na pilit itinago sa loob ng maraming taon. Halos mapatayo si Talia sa galit. Ngunit bago pa siya makakilos, ang malamig na tingin ni Amalia ay tila nagyelo sa kanyang kinatatayuan. Magpatuloy ka sa paglilinis, Talia. Iyan ang tanging pakinabang mo rito. Kung hindi dahil sa amin, nasa kalsada na kayong dalawa ng anak mong tila isinumpa. Nang makaalis ang mga matatanda, naiwan si Talia at Angelica sa gitna ng malawak na pasilyo. Dahan-dahang lumapit si Talia sa anak. Ang kanyang puso ay tila nadudurog sa bawat sentimetro ng distansya. Kinuha niya ang isang pirasong papel at lapis na itinago niya sa kanyang bulsa. Ibinigay niya ito sa bata. At sa isang sulok ng hagdanan, nagsimulang gumuhit si Angelica. Ang iginuhit ng bata ay hindi isang bahay o isang pamilya. Ito ay isang madilim na silid na may isang malaking pulang mata na nakatitig sa kanya.
At sa tabi nito ay isang babaeng walang bibig. Ang babaeng yon ay si Talia. Sa simpleng guhit na yon, naramdaman ni Talia ang lahat ng hinanakit ni Angelica. Ang galit ng isang anak na pakiramdam ay pinabayaan ng kanyang ina sa gitna ng mga lobo. Isang matinding pighati ang lumuha sa kaloob-looban ni Talia. Hindi ang mga kaaway sa kagubatan ang pumatay sa boses ng kanyang anak, kundi ang mismong mga tao na dapat ay nag-aalaga rito. Habang inililigpit ni Talia ang mga gamit sa paglilinis bago magdilim, napansin niya ang pinto ng opisina ni Rudy na bahagyang nakabukas. Alam niyang ipinagbabawal ang pumasok doon, ngunit ang kuryosidad at ang kaba sa kanyang dibdib ay mas matimbang. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol sa katahimikan ng gabi. Sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang isang folder na may tatak ng kumpanya ng abogado. Binuklat niya ito ng may nanginginig na mga kamay. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampara, nabasa niya ang mga salitang nagpabilis ng daloy ng kanyang dugo. Deed of Absolute Sale and Transfer of Custody. Ngunit hindi ang pangalan ni Rudy ang nakita niyang nakasulat bilang tagapangalaga ni Angelica sa hinaharap. Isang banyagang pangalan ang nakasaad doon at may kalakip na halagang dolyar. Nabalik lamang ang diwa ni Talia nang marinig niya ang tunog ng susi sa pinto. Ang yabag ng sapatos ni Rudy ay papalapit at ang anino nito ay dahan-dahang lumalaki sa dingding ng opisina. Wala nang matatakbuhan si Talia at ang dokumentong hawak niya ay ang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Ang kanyang sariling asawa ay balak ibenta ang kanilang anak. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera, Talia. Habang buhay mo kaming tatanawin na tagapagligtas mo dahil kung hindi sa pamilya Santos, nananatili kang basurang pinulot namin sa kalsada. Ang tinig ni Amalia ay umalinggaw sa kusina, kasabay ng tunog ng pag-agos ng tubig mula sa gripo, habang si Talia ay naglalaban ng mga damit ni Leticia sa pamamagitan ng kamay. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na tanikala na lalong humihigpit sa leeg ni Talia. Kagabi lamang, halos tumigil ang kanyang paghinga nang muntik na siyang mahuli ni Rudy sa loob ng opisina, at ang alaala ng dokumentong Transfer of Custody ay tila isang laso na unti-unting pumapatay sa kanyang pag-asa. Nakatayo si Amalia sa kanyang likuran, may hawak na rosaryo at tila isang banal na imahen, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng puot at pagmamanipula. Huwag kang mag-isip na may karapatan ka pa sa bahay na ito o sa batang iyon. Ang pagkupkop namin sa iyo noong mamatay ang iyong mga magulang ay isang malaking sakripisyo. At ang pag-alis mo para magpakabayani sa malayo, iyon ang pinakamalaking kataksilan. Hindi sumagot si Talia. Ipinagpatuloy niya ang pagpiga sa mga mamahaling tela hanggang sa maramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang mga daliri sa lamig ng tubig at sa tapang ng sabon. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang paraan upang pigilan ang nag-aalab na apoy sa kanyang dibdib. Sa bawat hapdi ng kanyang balat, naaalala niya ang bawat sentimo ng kanyang sweldo sa militar na ipinadala niya sa pamilyang ito. Ang perang ginamit nila para ipagawa ang bahay na ito. Ang perang ipinambili ng mga alahas na ngayon ay suot-suot ni Amalia. Nang dumaan si Leticia sa kusina, kinuha nito ang isang basong tubig at sadyang ibinuhos ang tira sa mga damit na kakalaba pa lamang ni Talia. Ay pasensya na, akala ko kasi ay basahan na ang mga yan, gaya ng may-ari. Ang nakatutuyang sabi ni Leticia bago humalakhak ng mahina. Lumapit si Angelica sa pintuan ng kusina, nakatingin sa kanyang ina na may halong takot at pag-aalala. Nakita ni Talia ang panginginig ng maliliit na kamay ng bata. Sa isang saglit na hindi nakatingin si Amalia, dahan-dahang kinuha ni Talia ang isang maliit na piraso ng tela mula sa kanyang bulsa, isang bordadong panyo na may pangalan ni Talia na ginawa niya noong bago siya umalis. Ipinakita niya ito kay Angelica at sa unang pagkakataon, nakita ni Talia ang isang kislap
ng pagkilala at pag-asa sa mga mata ng kanyang anak. Ngunit, ang kapayapaang iyon ay agad na nabulabog nang dumating si Rudy na may dalang isang opisyal na liham. May selyo ito ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang puso ni Talia ay tumibok ng mabilis. Alam niyang iyon ang tugon sa kanyang status bilang sundalo na pilit ibinabaon ng pamilya Santos. Rudy, akin ang liham na yan, ang sigaw ni Talia. Nakakalimutan ang kanyang pagpapanggap na mahina. Mabilis na iniwas ni Rudy ang liham at tiningnan si Talia nang may pagbabanta. Sabi ko sa iyo, Talia, patay ka na sa mga record. Ang liham na ito ay para sa akin bilang yung widower. Huwag mo nang balakinsa na mababawi mo ang buhay na tinalikuran mo na. Punit-punit na inihulog ni Rudy ang liham sa basurahan bago ito sinilaban ng posporo sa harap mismo ni Talia. Ang abo ng kanyang huling ugnayan sa labas ng mundong ito ay dahan-dahang lumipad sa hangin, kasabay ng malamig na tawa ni Amalia na tila isang sumpa. Paano pa lalaban si Talia kung ang bawat tulay patungo sa kanyang tunay na pagkatao ay isa-isang sinusunog ng mga taong itinuring niyang pamilya? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang liham na yon ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa isang malaking parangal at pensyon na balak ding nakawin ni na Rudy para sa kanilang pagtakas? Pangako, Talia, kahit ilang taon ka pang mawala, ikaw lang ang iibigin ko. Hihintayin ka namin ni Angelica dahil ikaw ang pundasyon ng bahay na ito. Panyay magasalitang yon ni Rudy na binigkas sa ilalim ng matandang puno ng mangga 5 taon na. Ang nakalilipas ay tila mga multong bumubulong sa hangin habang si Talia ay nakaluhod sa malamig na sahig. Gamit ang isang basang-basahan, dahan-dahan niyang nililinis ang mga itim na abo ng sinunog na liham. Ang huling piraso ng kanyang dangal na winasak ng asawang dati ay nangako ng katapatan. Bawat kuskos niya sa semento ay tila pag-ukit ng sakit sa kanyang sariling balat. Ang ironiyang sitwasyon ay tila isang lason. Nililinis niya ang bakas ng krimen ng taong binuo niya ang buhay. Naalala ni Talia ang init ng yakap ni Rudy noong araw na yon, ang tamis ng pangako na siya ang liwanag ng tahanan. Ngunit sa bawat patak ng pawis na humahalo sa maruming tubig sa kanyang balde, nararamdaman niya ang unti-unting pagkabulok ng bawat alaalang yon. Ang lalaking nasa kabilang silid na ngayon ay tumatawa kasama si Leticia ay hindi na ang Rudy na kanyang minahal. Ang Rudy na iyon ay matagal nang namatay. Marahil ay kasabay ng kanyang pag-alis patungo sa giyera. Ang kanyang lalamunan ay tuyot at tila may nakabara na matulis na tinik. Hindi siya makahinga ng maayos. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa puot na pilit niyang ikinukulong sa ilalim ng kanyang tadyang. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang paalala na siya ay buhay pa. Kahit na ang buong mundo ay pinaniniwalaang siya ay isa ng malamig na bangkay. Sa gitna kanyang paglilinis, napansin ni Talia ang isang piraso ng papel na hindi tuluyang natupok ng apoy sa ilalim ng basurahan. Maingat niya itong kinuha, ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagsusuri. Kahit nasunog ang gilid nito, malinaw pa ring nababasa ang mga salitang Certificate of Death, Talia Santos. Nakasulat doon na siya ay pumanaw na 2 taon na ang nakalilipas dahil sa isang aksidente sa engkwentro. Ang sakit na nararamdaman niya ay tila 1,000,000 karayom na sabay-sabay na bumaon sa kanyang puso. Hindi lamang pala buhay niya ang ninakaw nila, maging ang kanyang kamatayan ay ginawa nilang kasinungalingan para sa kanilang pansariling interes. Ngunit, ang kapayapaang iyon ay muling bumasag nang marinig ang matinis na boses ni Leticia mula sa kusina. Talia, bakit ang tagal mo riyan? Halika rito at pakuluan mo ang mga bote ng gatas at huwag mong hahawakan ang anak ko, baka mahawaan mo pa ng kamalasan. Itinago ni Talia ang sunog na papel sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Ang bawat hakbang niya patungo sa kusina ay tila isang hakbang patungo sa kailaliman ng impyerno, ngunit ang kanyang mga mata
ay may bago ng lingas. Kung ang papel na ito ang patunay ng kanyang kamatayan, gagamitin niya ito bilang sandata para sa kanyang muling pagkabuhay. Hanggang kailan kaya mananatiling lihim ang papel na ito sa ilalim ng kanyang damit bago ito magmula ng isang sunog na tutupok sa buong mansyon ng mga Santos? At sino pa ang kasabwat ni na Rudy sa paggawa ng pekeng dokumentong ito na tila may selyo pa ng isang opisyal na tanggapan? Ang pinakamahirap na bahagi ng pagbabalik sa bahay na dati mong minahal ay ang pagtuklas na ang iyong pwesto ay matagal na nilang kinalimutan. Tila ba isa ka lamang mantsang pilit nilang binubura sa dingding. Ang kaisipang ito, ang tanging kasama ni Talia, habang bitbit niya ang mabigat na balde ng basura palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang niya sa tuyong damo ay lumilikha ng tunog ng pagkapunit. Tila ba pati ang lupa ay nagrereklamo sa bigat ng kanyang dala. Sa likod niya, ang mansyong Santos ay nagliliwanag sa karangyaan, ngunit para sa kanya, ito ay isang malaking kabaong na gawa sa semento at ginto. Sa labas ng tarangkahan, malapit sa malaking puno ng akasya, nakita niya si Aling Rosa. Ang matanda ay dati nilang kapitbahay na laging nagbibigay ng kakanin kay Angelica noong sanggol pa ito. Sa pagkakita kay Talia na nakasuot ng marunggis na uniforme ng katulong, ang mga mata ni Aling Rosa ay nanlaki at ang kanyang mga labi ay nanginig sa gulat. Diyos ko! Talia, ikaw ba talaga iyan? Ang pabulong na tanong ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng kaba habang lumingon-lingon sa paligid. Sabi ni Doña Amalia ay matagal ka nang wala. Nagtirik pa sila ng kandila para sa iyo noong nakaraang taon. Ang lalamunan ni Talia ay tila tinusok ng libu-libong tinik. Ang pagpapatunay ng ibang tao sa kasinungalingan ng kanyang pamilya ay mas masakit kaysa sa pagtuklas niya rito ng mag-isa. Buhay ako, Aling Rosa. Ngunit sa bahay na iyon, mas mabuti pa ang turing nila sa mga patay kaysa sa akin. Dahan-dahang lumapit ang matanda at hinawakan ang kamay ni Talia. Ang balat ni Aling Rosa ay magaspang ng ngunit puno ng init. Isang init na matagal nang hindi nararamdaman ni Talia mula nang siya ay bumalik. Huwag kang magtiwala sa kanila, anak. Noong umalis ka, si Leticia ay agad na pumasok sa bahay na yan. Sabi nila ay pinsan siya, pero kitang-kita ng aking mga mata kung paano niya ituring si Angelica. Maraming gabi na narinig ko ang iyak ng bata mula sa kalsadang ito, iyak na tila humihinggi ng saklolo, ngunit walang sumasagot. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay tila isang punyal na bumabaon sa konsensya ni Talia. Ang kanyang ay nagdusa habang siya ay abala sa pakikipaglaban sa mali. Ang kanyang pagkamartir para sa bayan ay naging dahilan ng kalbaryo ng kanyang sariling dugo. Sabi rin nila ay may sakit ang bata na di na raw makapagsalita dahil sa sumpa mo. Patuloy ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng awa. Pero alam ko ang totoo. Nakita ko si Leticia na kinakaladkad ang bata sa ulan noong isang buwan dahil lang sa nabasag nito ang isang florera. Salamat, Aling Rosa. Huwag mong sasabihin sa kanila na nag-usap tayo. Pakiusap ni Talia habang dahan-dahang bumabalik sa loob ng tarangkahan. Nabalik lamang ang diwa ni Talia nang marinig niya ang malakas na pagsara ng pintuan ng isang itim na sasakyan sa di kalayuan. Sa kabilang bahagi ng kalsada, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, may isang lalaking nakasuot ng itim na jacket na nakatitig sa kanya. Hindi ito si Rudy. Ang lalaki ay may matikas na tindig, tila isang sundalo, at ang kanyang mga mata ay matalas na nakapako sa bawat galaw ni Talia. Sino ang estrangherong ito na tila binabantayan ang bawat hakbang niya? Isa ba itong kaibigan na ipinadala ng kanyang mga kasamahan sa hukbo? O isa pang kaaway na naisiguraduhin na ang bangkay ni Talia ay mananatili sa ilalim ng lupa? Habang papasok si Talia sa madilim na pasilyo ng mansyon, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila bumubulong ng isang babala. Ang laro ni na Rudy at Leticia ay mas malalim pa sa pagnanakaw ng ari-arian.
May mas malaking sikretong nakatago sa likod ng mga pader na ito at ang estranghero sa labas ang may hawak ng susi. Ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang pagkakulong sa likod ng mga rehas, kundi ang makita ang sarili mong anak na takot sa sarili niyang tinig. Ang kaisipang ito ang tila nagpapakulo sa dugo ni Talia habang nakaupo siya sa sahig ng madilim na bodegang tanging liwanag nila ay ang malamlam na sinag ng buwan na pilit sumisilip sa pagitan ng mga luma at sirang yero ng bubong. Sa kanyang harap, si Angelica ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mailap, tila isang ibon na takot mahuli ng mabalasik na lawin. Ngayong gabi, hindi papayag si Talia na manatiling lugmok ang kanyang anak sa katahimikan. Gagamitin niya ang bawat minutong tulog ang mga halimaw sa loob ng mansyon upang muling itayo ang nasirang tulay sa pagitan nila. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na dati ay sanay sa pag-disassemble ng rifle sa loob ng ilang segundo. Ngunit ngayon, ang bawat galaw niya ay kasing banayad ng simoy ng hangin sa madaling araw. Anak, tingnan mo si Mama. Pabulong na, sabi ni Talia. Ang kanyang boses ay parang isang marahang haplos sa kadiliman. Hindi mo kailangang sumigaw. Hindi mo kailangang magsalita kung hindi mo pa kaya. Gagamit tayo ng mga senyas. Gaya ng ginagawa namin sa gitna ng gubat kapag ayaw naming marinig ng kalaban. Itinupi ni Talia ang kanyang gitnang daliri at palasingsingan. Iniiwan ang hintuturo, maliit na daliri at hinlalaki na nakaturo sa itaas. Ang universal na senyas ng pagmamahal. Ito ang ibig sabihin ng mahal kita. Ito ang senyas natin, Angelica. Walang makakaalam at walang makakarinig. Sa simula, tanging takot ang nakikita ni Talia sa mga mata ng anak. Ngunit nang ulit-ulit niya ang galaw, dahan-dahang gumalaw ang maliliit na daliri ni Angelica. Ang panginginig ng kamay ng bata ay tila isang kuryenteng dumadaloy sa puso ni Talia. At doon, sa gitna ng amoy-amag na bodega, dahan-dahang itinaas ni Angelica ang kanyang kamay at sinundan ang senyas ng kanyang ina. Mahigpit na hinawakan ni Angelica ang kamay ni Talia. Ang kapit ng bata ay tila isang pakiusap na huwag na itong muling iiwan, na huwag na itong hayaang lamunin muli ng mga anino sa loob ng bahay Santos. Ngunit, ang kapayapaang iyon ay biglang napigtas. Narinig ni Talia ang tuyo at mabigat na tunog ng mga sapatos na naglalakad sa semento ng pasilyo patungo sa bodega. Ang bawat hakbang ay tila isang banta, papalapit ng papalapit. Mabilis na ipinatay ni Talia ang maliit na flashlight at niyakap ang kanyang anak sa dilim. Pinatatahimik ang bawat tibok ng kanilang mga puso. Bumukas ang pinto ng bodega nang may malakas na pag-inggit ng mga bisagra. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ni Talia at doon ay nakatayo si Leticia. Ang babae ay nakasuot ng manipis na pantulog. Ang kanyang mukha ay puno ng hinala at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Anong ginagawa mo rito sa oras na ito, Talia? Ang matalim na tanong ni Leticia. Narinig ko ang bulungan. Sino ang kausap mo? Huwag mong sabihing tinuturuan mo ang baliw na batang yan na gumawa ng mga kalokohan laban sa amin. Yumakbang papasok si Leticia. Ang kanyang kamay ay nakataas na tila handang manakit. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Talia ang panginginig ni Angelica sa kanyang likuran. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yuyuko si Talia. Ang kanyang mga mata ay sumalubong sa tingin ni Leticia. May dalang panganib na tila isang apoy na handang sumiklab sa anumang sandali. Ano gagawin ni Leticia kapag napansin niya ang papel na may mga iginuhit na senyas sa sahig? At sino ang lalaking nakita ni Talia sa labas ng mansyon? Ang lalaking ngayon ay nakasilip pala sa bintana ng bodega. Pinagmamasdan ang bawat kilos ni Leticia ng may lihim na pamilyaridad. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Talia. Makaasta ka rito? Akala mo kung sino kang bayani. Gayong isa ka lang namang basurang nagpumilit bumalik sa bahay na hindi na sayo.
Ang tinig ni Leticia ay parang matalas, na patalim na humihiwa sa katahimikan ng madilim na bodega. Ang bawat salita niya ay may kasamang amoy ng mamahaling alak at halimuyak ng pabangong dati ay kay Talia. Ngunit ngayon ay naging simbolo na ng kanyang pagkakaagaw sa lahat ng bagay. Humakbang si Leticia ng mas malapit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakapako sa papel na pilit itinatago ni Talia sa kanyang likuran. Dahan-dahang tumayo si Talia. Kahit na nakasuot siya ng marunggis na damit ng katulong, ang kanyang tindig ay nananatiling tuwid at matatag. Isang disiplinang nakuha niya mula sa mga taon ng pakikipaglaban sa masukal na kagubatan. Ramdam niya ang panginginig ng maliliit na kamay ni Angelica na nakakapit sa kanyang binti. Tila isang munting ibon na naghahanap ng masisilungan mula sa dumarating na bagyo. Wala akong ginagawang masama, Leticia. Pinatutulog ko lang ang anak ko. Ang mahinahon, ngunit mariing sagot ni Talia. Ang kanyang lalamunan ay tuyot, at ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila may kasamang bubog. Anak mo? Nakakatawa ka? Halakhak ni Leticia na puno ng pang-uuyam. Mabilis nitong hinablot ang braso ni Talia at pilit na kinuha ang papel. Ano ito? Mga senyas? Tinuturuan mo ang piping batang ito na mag-isip? Para ano? Para magsumbong sa amin? Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga balak mo? Sa isang iglap, tila'y bumalik ang reflexes ni Talia bilang isang sundalo. Nang tangkain ni Leticia na itulak siya upang maabot si Angelica, mabilis na hinawakan ni Talia ang pulso ng babae. Hindi ito malakas, ngunit sapat ang higpit upang mapatigil si Leticia sa kanyang gagawin. Ang titig ni Talia ay naging kasing lamig ng asero, isang tingin na nakita na ang mukha ng kamatayan sa gitna ng digmaan. Huwag mong sasaktan ang anak ko, kahit isang daliri, huwag mong itatama sa kanya. Ang pabulong na banta ni Talia. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na dagundong bago ang pagputok ng bulkan, ngunit ang tensyon ay mas lalong uminit nang bumukas ng malakas ang pinto ng bodega. Doon ay nakatayo si Rudy, hingal na hingal at puno ng galit ang mukha. Nakita niya ang pagkakahawak ni Talia sa pulso ni Leticia at para sa kanya, iyon ay sapat na ebidensya ng pananakit sa kanyang bagong asawa. Talia! Bitawan mo siya! Ang sigaw ni Rudy ay umalingaw sa buong pasilyo. Mabilis na bumitaw si Talia, ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, ang tunog ng isang malakas na palad na tumama sa balat ay bumasag sa katahimikan. Ang sampal ni Rudy ay sapat na lakas upang mapabaling ang mukha ni Talia sa gilid. Ang sakit sa kanyang pisngi ay hindi maihahambing sa hapdi na gumuhit sa kanyang puso. Ang lalaking dati ay humahalik sa mga sugat niya pagkatapos ng pagsasanay. Ang lalaking nangakong magiging kuta niya ay siya na ngayong naging kaaway. Wala kang utang na loob. Pinatuloy ka na rito ni nanay sa kabila ng kahihiyang idinulot mo at ngayon ay sasaktan mo pa si Leticia? Ang boses ni Rudy ay puno ng pagkamuhi. Isa ka lang katulong dito, Talia. Tandaan mo ang lugar mo. Napaluhod si Talia sa sahig. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang namumulang pisngi. Raramdaman niya ang alat ng luha na dahan-dahang gumugulong patungo sa kanyang labi. Sa kanyang tabi, si Angelica ay nagsimulang manginig ng husto. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot habang nakatingin sa kanyang ama na tila isang dambuhalang halimaw. Nabalik lamang ang diwa ni Talia nang lumapit si Leticia kay Rudy at yumakap dito. Nagkukunwaring nasaktan at umiiyak. Rudy, natatakot ako. Baka kung ano ang gawin niya sa atin habang tulog tayo. Paalisin mo na siya. O kaya ay ilayo na natin ang batang yan sa kanya. Ang bawat salita ni Leticia ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Talia. Tumingin si Rudy sa kanyang asawang dati. Ang kanyang mga mata ay walang kahit katiting na awa. Bukas na bukas din, may darating na mga tao rito. Sila ang mag-aalaga kay Angelica sa isang pasilidad na mas makabubuti sa kanya. At ikaw, Talia, kung gusto mong manatili sa bahay na ito, matuto kang sumunod. Kung hindi,
Kakalad ka rin kita palabas kahit anong oras ko gustuhin. Iniwan ni na Rudy at Leticia ang bodega. Isinasara ang pinto nang may malakas na kalabog na tila nagbaon kay Talia sa ilalim ng lupa. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Talia ang maliliit na bisig ni Angelica na yumakap sa kanyang leeg. Ang bawat hikbi ng bata ay tila isang tanong. Saan tayo pupunta, Mama? Hanggang kailan mananatiling nakatikom ang mga kamao ni Talia bago ang huling pisi ng kanyang pagtitimpi ay tuluyang maputol? At sino ang lalaking nakatayo sa labas ng bintana na kanina pa nakamasid sa bawat sampal at bawat luha ni Talia na may hawak na isang lumang kwintas na ginto na katulad ng itinapon ni Amalia. Ang bawat sentimo ang perang pinaghirapan mo sa gitna ng bala at putikan ay naging bagong alahas lamang ni Leticia, habang ang sarili mong anak ay nagdidildil ng asin sa dumi ng sahig. Ang kaisipang ito ay tila isang lason na unti-unting gumagapang sa sistema ni Talia, habang siya ay tahimik na gumagapang sa madilim na pasilyo ng mansyon. Hating gabi na. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghilik ni Amalia mula sa kabilang silid at ang malamyos na tunog ng aircon na tila isang mapanlinlang na oyayi sa loob ng marangyang bahay. Gamit ang kanyang kasanayan sa stealth mula sa hukbo, ang bawat hakbang ni Talia sa sahig na kahoy ay walang nalilikhang tunog, tila ba isa siyang aninong naglalakad sa ibabaw ng tubig. Narating niya ang opisina ni Rudy. Ang tunog ng pagpihit ng hawakan ng pinto ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. Ngunit sa katunayan ay kasing hina lamang ito ng pagaspas ng pakpak ng gamu-gamo. Sa loob, ang amoy ng mamahaling tabako at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Hindi siya gumamit ng ilaw. Sa tulong ng liwanag mula sa kanyang maliit na telepono na nakatago sa ilalim ng kanyang palad, nagsimula siyang maghalungkat. Doon, sa likod ng isang makapal na libro ng batas, nahanap niya ang isang maliit na asul na bankbook. Ang pangalan sa labas ay kay Leticia, ngunit ang bawat entry ng deposito ay nagmumula sa isang pamilyar na source. And benefits. Beneficiary, Rudy Santos, widower. Hindi na mapigilan ni Talia ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay habang isa-isang binabasa ang mga dokumento. Ang bawat halagang nakatala roon ay nagpapaalala sa kanya ng mga planong matagal niyang binuo para sa kinabukasan ni Angelica. Mga pangarap na dapat sana'y nagsilbing pundasyon ng mas magandang bukas. Habang sinusuri niya ang mga tala, unti-unti niyang napagtanto kung gaano kalaki ang mga pagkakataong nawala at kung paano nagamit ang kanyang pagtitiwala sa paraang hindi niya inaasahan. Masakit tanggapin na sa mga panahong nagsisikap siyang gampanan ang kanyang tungkulin at harapin ang mga hamon ng buhay. May mga taong pinagkatiwalaan niya na gumawa ng mga desisyong nagdulot ng pinsala sa kanilang pamilya. Napapikit si Talia at huminga ng malalim. Hindi lamang pera ang nawala sa kanya, kundi pati ang tiwala at kapanatagang matagal niyang iningatan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang ang susunod niyang hakbang ay hindi dapat nakatuon sa galit, kundi sa pagprotekta sa kinabukasan ni Angelica at sa muling pagbuo ng mga bagay na maaari pang maisalba. Nakita rin niya ang isang serye ng mga tseke na nakapangalan sa isang opisyal mula sa munisipyo. Doon niya napagtanto ang lawak ng kanilang sabuatan. Hindi lamang ang pamilya Santos ang kaaway niya. May mga galamay sila sa loob ng pamahalaan na tumutulong upang mapanatili siyang patay sa mga dokumento. Nabalik lamang ang diwa ni Talia nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto sa itaas na palapag. Ang mabibigat na yabag ni Rudy ay papalapit sa hagdanan. Ang tunog ng kanyang sapatos sa bawat baitang ay tila isang countdown patungo sa kapahamakan. Mabilis na ibinalik ni Talia ang lahat sa dating ayos. Lumusot siya sa likod ng makapal na kurtina, pinipigilan ang bawat paghinga. Ang amoy ng alikabok sa kurtina ay tila sumasakal sa kanya, ngunit nanatili siyang estatwa. Pumasok si Rudy sa opisina, hindi binubuksan ng ilaw. Narinig ni Talia ang pagbuntong hininga ng lalaki at ang tunog ng pag-upo nito sa swivel chair. Pagkatapos,
Narinig niya ang boses ni Rudy sa telepono, pabulong ngunit puno ng determinasyon. Oh, bukas na bukas din. Darating ang mga tauhan ng facility para kunin ang bata. Siguraduhin mong hindi ito makakagawa ng ingay. At ang mansyon? Ituloy mo na ang pag-post. Kailangan nating maibenta ito bago pa magising ang mga otoridad sa totoong nangyayari kay Talia. Sa susunod na linggo, lilipad na kami ni Leticia pa Singapore. Ang bawat salita ni Rudy ay tila isang dambuhalang pader na gumuguho sa ibabaw ni Talia. Hindi lamang nila kukunin si Angelica. Balak nilang sunugin ang lahat ng tulay at iwan siyang mabulok sa kawalan habang tinatamasa nila ang perang galing sa kanyang dugo. Paano makakatakas si Talia sa loob ng silid na yon nang hindi nahuhuli ni Rudy? At ano ang gagawin niya sa loob ng ilang oras na natitira bago tuluyang ilayo sa kanya si Angelica patungo sa isang facility na tila isang madilim na hukay para sa mga batang walang laban? Walang halaga ang buhay mo, Talia. Ang mahalaga ay ang perang iiwan mo sa amin bago ka tuluyang mabaon sa limot. Ang imaga salitang ito, bagaman hindi binigkas ni Rudy ng malakas, ay tila nakasulat sa bawat kilos at desisyon nito habang nakaupo sa loob ng madilim na opisina. Sa likod ng makapal na kurtina, pigil hininga si Talia. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Naramdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran, habang ang amoy ng lumang papel at pabango ni Rudy ay tila sumasakal sa kanya. Ito ang lalaking binuwisan niya ng buhay. Ito ang lalaking pinag-alayan niya ng 5 taon sa gitna ng digmaan, umaasang may babalikan siyang tahanan. Ngunit ang bawat patak ng dugo na dumanak sa kanyang katawan sa Mindanao ay naging pambili lamang ng mga kasinungalingan at kataksilan. Nang marinig ni Talia ang tunog ng swivel chair na umikot at ang yabag ni Rudy na palabas ng silid, dahan-dahan siyang kumawala sa kanyang pinagtataguan. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ngunit hindi ang sarili niyang kaligtasan ang nasa isip niya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay sumisigaw ng isang pangalan, Angelica. Paglabas niya sa likod ng mansyon, sinalubong siya ng malakas na ihip ng hangin at ang dambuhalang patak ng ulan. Ang langit ay nagngangalit, tila nakikiramay sa bagyong namumuo sa loob ng dibdib ni Talia. Mabilis siyang tumakbo patungo sa bodega, ang kanyang mga pa ay lumulubog sa putikan, ngunit wala siyang pakialam. Laking gulat ni Talia nang makitang may malaking kadena na nakakabit sa pinto ng bodega mula sa labas. Ang tunog ng ulan na tumatama sa yero ay tila isang malungkot na ritmo ng paghihirap. Sa loob ng madilim at malamig na silid na yon, narinig niya ang mahinang hikbi, isang hikbi na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Angelica! Anak! Pabulong na sigaw ni Talia habang pilit na kinakalikot ang kandado gamit ang isang maliit na alambre na laging dala ng mga sundalo. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat pagtama ng kidlat sa kalangitan ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa kanyang mukha na puno ng determinasyon at pighati. Nung sa wakas ay bumukas ang pinto, ang amoy ng amag at basang semento ang sumalubong sa kanya. Doon sa pinakamadilim na sulok, nakita niya si Angelica. Ang bata ay nakabaluktot. Yakap-yakap ang kanyang sariling mga binti habang nanginginig sa matinding lamig. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot, tila inaasahan ng isa na namang hagupit. Dito naganapi ang hetfung, ang ganap na paggising ng galit ni Talia. Ang kanyang pagkatao bilang isang matiis na asawa ay tuluyan ng natunaw, at ang tanging natira ay ang isang sugatang mandirigma na handang pumatay para sa kanyang anak. Mama! Nabalik lamang ang diwa ni Talia nang mapansin niya ang isang anino sa labas ng bukas na pinto ng bodega. Isang matikas na tindig ng lalaki na nakasuot ng pangulan. Sa isang iglap, tumayo si Talia. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, handang sumugod. Ngunit bago pa siya makakilos,
Ang lalaki ay dahan-dahang nagtanggal ng kanyang hood. Ang liwanag ng kidlat ay tumama sa kanyang mukha. At doon ay nakilala ni Talia ang isang pamilyar na peklat sa ilalim ng mata ng lalaki. Sergeant Mateo? Ang pabulong na tanong ni Talia, ang kanyang boses ay puno ng gulat. Si Mateo ay ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan sa hukbo, ang lalaking ilang beses niyang iniligtas sa gitna ng bakbakan. Ang tingin ni Mateo ay puno ng respeto at sakit habang nakatingin sa kalagayan ng kanyang dating opisyal. Ma'am, hindi na tayo pwedeng magpaligoy-ligoy pa. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang utos sa gitna ng giyera. May dalawang van na paparating sa kanto. Ang isa ay para sa bata at ang isa ay para sa'yo upang dalhin ka sa isang lugar na hindi ka na makakabalik pa. Kailangan nating kumilos ngayon din. Paano makakatakas si Talia? Kasama ang isang batang nanginginig sa trauma habang ang mga tauhan ni Rudy ay pinaliligiran na ang buong mansyon. At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang si Mateo ay hindi lamang dumarating upang iligtas siya, kundi upang ihatid ang balita na ang buong record niya sa militar ay tuluyan ng binura ng isang makapangyarihang kamay sa likod ni Rudy? Ma'am, wala nang oras para sa luha. Ang mga lobo ay nasa tarangkahan na at ang kuta na itinayo mo ay naging bitag na gawa sa ginto at kasinungalingan. Ang tinig ni Mateo ay malamig at puno ng awtoridad. Isang tinig na nagpabalik kay Talia sa gitna ng masukal na gubat ng basilan. Ngunit ang gubat na ito ay gawa sa marmol at semento. At ang mga kalaban ay hindi mga rebelde, kundi ang sarili niyang pamilya. Nakatayo si Talia sa gitna ng madilim na bodega. Yakap-yakap si Angelica na tila isang munting ibon na nanginginig sa gitna ng unos. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa butas-butas na yero ay tila isang babala, isang countdown patungo sa sandaling mawawala sa kanya ang lahat. Naramdaman ni Talia ang pait sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag na humahawak ng bandila, ay ngayon ay nanginginig habang hinahaplos ang basang buhok ng anak. Ang bawat tibok ng puso niya ay tila isang tambol ng digmaan, ngunit ang sugat sa kanyang loob ay hindi kayang gamutin ng anumang medikilya. Ang taong nangakong magpoprotekta sa kanya, ang asawang binuwisan niya ng dugo at pawis, ay siya pang nagbukas ng pinto para sa mga kukuha sa kanya. Sergeant Mateo, bakit? Ang pabulong na tanong ni Talia. Ang kanyang boses ay napaos dahil sa matinding emosyon. Bakit pati ang mga record ko sa military nagawang burahin? Ganon ba kalakas ang kapit ni Rudy? Umiling si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding puot sa dilim. Hindi lang ito tungkol kay Rudy, ma'am. Si Leticia. Ang pamilya niya ay may malalim na koneksyon sa mga tiwaling opisyal na nagpapatakbo ng mga iligal na pasilidad. Ginagamit nila ang mga batang katulad ni Angelica para sa kanilang mga transaksyon. At ang mga record mo? Isang pirma lang sa taas, itinuring ka na nilang AWOL at pagkatapos ay idineklarang patay sa isang pekeng operasyon. Para sa kanila, isa ka na lang multong dapat ibaon. Isang matinding panginginig ang dumaan sa buong katawan ni Talia. Hindi lamang ang kanyang danggalang ninakaw, kundi ang kanyang buong pagkatao. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang mahinang pisil sa kanyang kamay. Inangat ni Talia ang kanyang paningin at nakita si Angelica. Ang bata ay hindi umiiyak. Ang kanyang maliliit na daliri ay gumalaw sa dilim, ginagawa ang senyas na itinuro ni Talia kagabi. Mama, laban. Mabilis na kumilos si Talia. Binuksan niya ang kanyang maliit na bag at kinuha ang kanyang telepono na ngayon ay puno na ng mga ebidensya mula sa opisina ni Rudy. Ibinigay niya ito kay Mateo. Mateo, kunin mo ito. Dalhin mo sa command center sa labas ng probinsya. Huwag kang magtitiwala sa lokal na pulisya. Sabihin mo kay General Santos, ang kanyang paboritong anak ay buhay at ang katarungan ay dumarating na. Paano kayo, ma'am? Nag-aalalang tanong ni Mateo. Hahayaan ko silang kunin ako.
Ang malamig na sagot ni Talia. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, tila isang mga ngaso na nag-aabang sa kanyang biktima. Kailangan nating mahuli sila sa akto. Ang pagkidnap sa isang aktibong opisyal at sa kanyang anak ay isang krimeng hindi nila matatatakasan. At gusto kong makita ang mukha ni Amalia kapag ang hiya na pilit niyang itinatago ay sumabog sa harap ng buong mundo. Nabalik lamang ang diwa ni Talia nang marinig ang tunog ng mabigat na bakal na pintuan ng mansyon na bumubukas. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan na dumadaan sa graba ay tila isang nagbabadyang panganib. Dalawang puting van ANG dahan-dahang pumasok sa bakuran. Ang kanilang mga ilaw ay tumatama sa bintana ng bodega, tila mga mata ng halimaw na naghahanap ng biktima. Narinig ni Talia ang boses ni Leticia mula sa labas, matinis at puno ng katuwaan. Diyan sila sa bodega, siguraduhin ninyong mabilis ang pagkilos. Ayaw kong magkaroon ng eksena sa harap ng mga kapitbahay. Pinasenyas ni Talia si Mateo na dumaan sa likod. Habang ang kanyang dating tauhan ay dahan-dahang nawawala sa dilim ng ulan, niyakap ni Talia si Angelica ng mahigpit. Pinakinggan niya ang yabag ng mga paa ng mga lalaking papalapit sa bodega. Ang tunog ng kanilang mga bota sa semento ay tila isang hatol. Ano ang gagawin ni Talia kapag ang pintuan ng bodega ay tuluyan ng bumukas at tumambad sa kanya ang mga taong babayaran ni Rudy upang ilayo siya? Magagawa ba niyang manatiling kalmado habang pilit na hinihiwalay ang kanyang anak sa kanyang mga bisig? O magsisimula na ang madugong paghihiganti na matagal na niyang pinipigilan? Huwag mo nang sayangin ang luha mo, Talia. Ang isang inang walang silbi ay walang karapatang humawak sa isang batang itinakwil na ng tadhana. Ang boses ni Leticia ay parang hapdi ng asin sa isang sariwang sugat habang tumatayo siya sa pintuan ng bodega. Payong na itim ang hawak, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanyang paligid. Sa likod niya, ang liwanag ng mga sasakyan ay tila mga dambuhalang mata na nanunuot sa dilim, nagbibigay ng nakakatakot na anyo sa mga lalaking dahan-dahang pumapasok sa loob ng masikip na silid. Naramdaman ni Talia ang panginginig ng mga bisig ni Angelica. Ang bawat tibok ng puso ng bata ay tumatama sa kanyang dibdib, mabilis at takot, tila isang munting ibon na hinuhuli ng mabalasik na kamay. Ang amoy ng basang semento at kalawang ay naging mas matapang sa bawat hakbang ng mga lalaking may bitbit na mga tali at itim na tela. Gusto ni Talia sumigaw. Gusto niyang gamitin ang bawat kasanayang itinuro sa kanya sa hukbo upang patumbahin ang bawat isa sa kanila. Ngunit habang tinititigan niya ang mga matang puno ng takot ng kanyang anak, naalala niya ang kanyang misyon. Ang pagtitiis na ito, ang tanging paraan upang tuluyang mawasak ang kuta ng mga santos. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog, mahirap lumunok, mahirap huminga, habang pilit niyang pinapakalma ang sarili sa gitna ng nag-aalab na puot. Rudy! Rudy! Asawa ko! Huwag mong hayaang gawin nila ito! Ang sigaw ni Talia, nagkukunwaring desperada habang nakatingin sa aninong nakatayo sa dulo ng pasilyo. Si Rudy lumitaw sa ilalim ng malamlam na ilaw, ngunit sa halip na tumulong, dahan-dahan itong tumalikod, umiiwas sa tingin ng asawang binuwisan niya ng dangal. Ang bawat yabag ng sapatos ni Rudy palayo sa bodega ay tila pagbaon ng pako sa kabaong ng kanilang nakaraan. Ang kataksilan ng isang asawa ay mas masakit pa kaysa sa anumang saksak ng bayoneta. Bilisan ninyo! Ayaw kong abutin ng bukang liwayway ang basurang yan dito. Ang matinis na utos ni Amalia na narinig mula sa loob ng mansyon. Ang boses nito ay puno ng pagmamadali, na tila ba nagtatapon lamang sila ng mga sirang gamit. Dito naganap ang isang sandaling hinding-hindi malilimutan ni Talia. Habang pilit siyang hinihiwalay ng mga lalaki kay Angelica, dahan-dahang hinawakan ng bata ang kanyang pisinggi. Ang maliliit at malamig na daliri ng kanyang anak ay tila nag-iwan ng isang pangako. Sa gitna ng kaguluhan, muling gumalaw ang mga kamay ni Angelica
Sa ilalim ng madilim na sulok, isang mabilis at lihim na senyas. Kasama mo ako, ma. Kinaladkad si Talia patungo sa isang van, habang ang isa pang van ay kinuha ang kanyang anak. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng sasakyan ay tila isang malakas na hatol ng kamatayan sa gitna ng gabi. Walang bintana ang loob ng sasakyan. Tanging ang amoy ng chemical at luma na carpet ang kasama niya sa dilim. Naramdaman ni Talia ang pag-andar ng makina, ang bawat pagyanig ng sasakyan sa bakubakong daan ay tila paglayo sa lahat ng bagay na itinuring niyang tahanan. Nabalik lamang ang diwa ni Talia nang marinig niya ang mahinang tunog ng isang radyo mula sa unahan ng van. Isang boses ng lalaki ang nagsalita, puno ng pamilyar na awtoridad. Handa na ang lahat sa bodega sa silang. Sigurang walang makakalabas na buhay kapag natapos na ang dokumento. Ang donya ay ayaw ng anumang maluwag na dulo. Saan ba talaga sila dadalhin? Ang facility na sinasabi ni Rudy ay tila hindi isang ospital, kundi isang katayan ng mga pangarap. At habang ang sasakyan ay bumibilis patungo sa isang direksyong hindi niya alam, naramdaman ni Talia ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang medyas, ang maliit na tracking device na isiningit ni Mateo bago ito umalis. Ngunit ang kaba ay muling bumangon nang ang sasakyan ay biglang huminto sa gitna ng isang masukal at tahimik na lugar. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nagdala ng malamig na hangin ng madaling araw at tumambad sa kanya ang isang pamilyar na mukha na hindi niya inaasahang makikita sa panig ng mga santos. Bakit narito ang kapatid ni Leticia? Ang lalaking dati ay nangakong tutulungan siya sa military. At bakit ito may hawak na hiringgilya na may lamang malinaw na likido? Akala ko, ang mga bala ng kaaway sa Mindanao ang tatapos sa aking buhay. Pero ang mas masakit pala ay ang laso ng pagtataksil mula sa isang taong tinuring kong kapatid sa serbisyo. Ang kaisipang ito, ang tanging kasama ni Talia, habang nakatitig siya sa dulo ng hiringgilya na hawak ni Marco, ang kapatid ni Leticia. Ang malamlam na liwanag mula sa loob ng van ay nagbibigay ng nakapangingilabot na anyo sa mukha ni Marco, isang mukhang dati ay iginagalang ni Talia sa loob ng kampo. Ngunit ngayon ay tila isang maskara na lamang ng kasamaan. Sa labas, ang tunog ng ulan na tumatama sa mga dahon ng masukal na gubat ay tila isang malungkot na palakpak para sa kanyang nalalapit na huling sandali. Naramdaman ni Talia ang pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na paikli ng paikli ang kanyang oras. Ang lalaking nasa harap niya ay ang mismong tao na nag-ayos ng kanyang mga pekeng dokumento, ang taong gumamit ng kanyang kapangyarihan sa military upang burahin ang pagkatao ng isang tapat na sundalo para lamang sa ambisyon ng kanyang kapatid na si Leticia. Talia, huwag mo na itong pahirapan pa. Ang boses ni Marco ay malamig, walang bakas ng pagsisisi. Business lang ito. Masyado kang naging sagabal sa plano ni Leticia at Rudy. Kung nanatili ka na lang sanang patay sa mga papeles, hindi sana aabot sa ganito. Business? Ang pabulong na tanong ni Talia. Ang kanyang tinig ay puno ng panghahamak sa gitna ng panghihina. Ang pagbebenta sa sarili mong dangal at ang pagsira sa buhay ng isang bata ay tinatawag mo ng business? Marco, nasaan ang honor na pinangako natin sa bandila? Isang mapait na tawa ang naging sagot ni Marco habang dahan-dahan niyang inihahanda ang likido sa loob ng hiringgilya. Ang honor ay hindi nakakabili ng mansion sa Singapore, Talia. Pero ang katahimikan mo, iyon ang magbibigay sa amin ng lahat ng gusto namin. Sa gitna ng desperasyon, habang papalapit ang dulo ng karayom sa kanyang balat, naramdaman ni Talia ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Ito ay ang maliit na piraso ng papel na may iginuhit na senyas ni Angelica, ang senyas ng laban. Iyon ang naging, alam mo ba kung nasaan ang anak ko? Ang tanong ni Talia, pilit na pinatitagal ang oras. Huwag kang mag-alala, ligtas siya sa pasilidad na pupuntahan niya. Sagot ni Marco nang may nakakangilong ng ngiti. Doon, hindi na niya kailangang magsalita.
dahil wala namang makikinig sa kanya. Nabalik lamang ang diwa ni Talia nang marinig niya ang isang pamilyar na tunog mula sa malayo, ang tunog ng isang helicopter na tila nagmumula sa kailaliman ng gabi. Ang dagundong ng mga elisi ay dahan-dahang lumalakas, pumupunit sa katahimikan ng gubat. Nagbago ang anyo ng mukha ni Marco. Ang kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng biglang kaba. Mabilis niyang tinangka na iturok ang hiringgilya kay Talia. Ngunit sa isang mabilis na pagkilos, ginamit ni Talia ang kanyang mga binti upang sipain ang kamay ni Marco. Ang hiringgilya ay tumalsik sa madilim na sulok ng van habang ang tunog ng pagbasag ng bubog ay umalingaw-ngaw. Sino iyon? Ang sigaw ni Marco sa kanyang mga tauhan sa labas. Ngunit bago pa man makasagot ang sinuman, isang malakas na liwanag mula sa itaas ang tumama sa van, tila isang mata ng Diyos na naghahanap ng katarungan. Ang boses mula sa isang megaphone ay umalingaw-ngaw, puno ng awtoridad na tila yayanig sa buong kabundukan. Ito ang sandadatahang lakas ng Pilipinas. Ibaba ang inyong mga armas at sumuko ng matiwasay. Sino ang nagpadala ng tulong sa ganitong kabilis na oras? Si Mateo ba ay matagumpay na nakarating sa command center? O may mas mataas na opisyal na matagal na palang nagmamasid sa bawat kilos ni na Rudy at Leticia? Habang ang kaguluhan ay nagsisimula sa labas, naramdaman ni Talia ang pag-asa. Ngunit ang kanyang puso ay biglang gumuho nang marinig niya ang huling sinabi ni Marco bago ito lumabas ng van upang tumakas. Maaring makuha ka nila, Talia. Pero ang anak mo, ang van na kinalululanan niya, ay papunta na sa pier. Sa loob ng 30 minuto, wala na siya sa bansang ito. Hindi sapat ang isang bala para bayaran ang 5 taon ng aking pagduro sa Rudy. Ang kailangan mo ay ang makita ang sarili mong dangal na nadudurog sa harap ng mundong pilit mong nalinlang. Ang boses ni Talia ay hindi na nanggagaling sa isang sugatang katulong, kundi sa isang opisyal na muling nabuhay mula sa abo. Sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyang militar, habang binabaybay nila ang daan pabalik sa mansyon ng mga Santos, dahan-dahang isinuot ni Talia ang kanyang full-dress white uniform. Ang bawat butones ng kanyang puting uniforme, ang bawat medalya ng katapangan na nakasabit sa kanyang dibdib, ay tila mga bituin na nagbibigay ng liwanag sa madilim niyang nakaraan. Ang amoy ng bagong plansang tela ay humahalo sa amoy ng ulan, isang amoy ng bagong simula. Ma'am, nakuha na ang aming team ang van sa pier, ang ulat ni Sergeant Mateo mula sa kanyang radio. Ligtas si Angelica, papunta na sila sa mansyon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Talia. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila gumaan, ngunit ang apoy ng katarungan ay mas lalong nag-alab. Salamat, Mateo. Ngayon, tapusin na natin ang palabas na ito. Sa mansyon ng mga Santos, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at ang tunog ng masayang musika mula sa isang violin quartet. Ang bawat sulok ay pinaliligiran ng mga crystal chandeliers na nagbibigay ng gintong liwanag sa mga piling bisita, mga opisyal ng gobyerno, mga negosyante, at mga socialite ng probinsya. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Rudy at Leticia, suot ang kanilang pinakamagarang damit, habang si Amalia ay buong pagmamalaking ipinapakita ang kanyang bagong kwintas na diamante. Isang tagumpay para sa pamilya Santos. Ang boses ni Amalia ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan habang itinataas ang kanyang baso ng champagne. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang bagong simula ng aking anak at ni Leticia, ang babaeng tunay na nag-alaga sa aming dangal. Ngunit, ang malakas na palakpakan ay biglang naputol nang bumukas ng malakas ang dambuhalang pintuan ng mansyon. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa dingding ay tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat. Sa gitna ng pintuan, pinaliligiran ng usok mula sa ulan sa labas, nakatayo si Talia. Ang kanyang puting uniforme ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier at ang kanyang bawat hakbang sa marmol na sahig ay tila isang martsa ng katarungan. Ang mukha ni Rudy ay naging kasing puti ng papel. Ang baso ni Amalia ay dahan-dahang dumulas sa kanyang kamay at nabasag sa sahig.
Ang tunog ng pagkadurog ng kristal ay ang tanging maririnig sa buong silid. Talia? Ang pabulong na tanong ni Rudy. Ang kanyang tinig ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Hindi sumagot si Talia. Sa halip, lumingon siya sa malaking projector screen sa likod ng entablado na dapat ay magpapakita ng mga litrato ng engagement ni na Rudy at Leticia. Sa isang kumpas ng kamay ni Mateo, ang screen ay nagliwanag, ngunit hindi ito mga litrato ng pag-ibig. Ang buong bulwagan ay napuno ng tunog ng hagulgol at pagmamakaawa. Ang video na kuha mula sa hidden camera ni Talia ay lumitaw. Kitang-kita si Leticia na sinasampal ang piping si Angelica, si Amalia, na tinatadyakan ang pagkain ng bata sa tabi ng kulungan ng aso, at ang pakikipagkasundo ni Rudy kay Marco para ibenta ang sariling anak. Ang bawat bisita ay napasinghap. Ang hiya, kahihiyan, na pilit na itinago ni Amalia sa buong buhay niya ay tuluyan ng sumabog sa harap ng mga taong pinakaimportanteng sa kanya. Ang mga bulungan ng pandidiri at pagkagulat ay tila mga bubuyog na pinaliligiran ang pamilya Santos. Kasalanan ito ng babaeng yan. Naka-edit ang video na yan. Ang sigaw ni Leticia, ang kanyang boses, ay naging matinis at desperado. Rudy, gawin mo ang paraan. Paalisin mo ang multong yan. Ngunit, wala nang magagawa si Rudy. Ang bawat hakbang ni Talia papalapit sa entablado ay tila paglapit ng kamatayan sa kanyang reputasyon. Tumayo si Talia sa harap ni Amalia. Ang kanyang titig ay kasing talim ng bayoneta. Ang dangal ng mga Santos ay gawa sa dugo ng aking anak. Amalia. Ang boses ni Talia ay malakas at matatag, sapat para marinig ng lahat. Ngayong gabi, ang toreng itinayo ninyo sa kasinungalingan ay tuluyan ng guguho. Nabalik lamang ang diwa ni Talia nang marinig niya ang papalapit na tunog ng mga sirena sa labas. Ang kumikislap na asul at pulang ilaw ay sumasalamin sa mga bintana. Nagdadala ng pakiramdam na malapit nang lumabas ang katotohanan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, napansin nilang si Rudy ay tila tuluyang nawalan ng kontrol sa kanyang emosyon. Namumutla ang kanyang muka at nanginginig ang kanyang mga kamay habang paurong siyang lumalakad palayo sa lahat. Hindi ninyo naiintindihan. Sigaw niya, halos mabasag ang tinig. Hindi ito ang gusto kong mangyari. Napatigil ang lahat. Walang sino man ang gumalaw habang pinagmamasdan ang kanyang lumalalim na pagkalito at desperasyon. Habang papalapit ang mga awtoridad, malinaw na hindi na kayang takasan ni Rudy ang mga naging bunga ng kanyang mga desisyon. Ang dating kumpiyansa at kayabangan ay napalitan ng takot at panghihinayang. At sa unang pagkakataon, tila naharap siya sa bigat ng katotohanang matagal niyang iniiwasan. Kung mawawala ang lahat sa akin, Talia, wala ka ring makukuha. Ang sigaw ni Rudy, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto habang ang kanyang daliri ay nakapatong na sa gatilyo. Mababawi pa ba ni Talia ang katarungan kung ang huling saksi at may sala ay pipiliing tapusin ang lahat sa isang madugong paraan? At nasaan si Angelica sa gitna ng paparating na putok? Ibaba mo ang baril na yan, Rudy. Huwag mo nang dagdagan ang mantsa ng dugo sa kamay mo, dahil kahit ang kamatayan ay hindi sapat na kabayaran sa bawat luhang ibinuhos ng anak mo. Ang boses ni Talia ay kasing lamig ng bakal. Walang kahit katiting na takot habang nakatitig sa nanginginig na mga kamay ni Rudy. Sa loob ng marangyang bulwagan, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat ng mga bisita. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at kapos na paghinga ni Rudy at ang malakas na pagtibok ng puso ni Talia na tila isang tambol ng digmaan sa loob ng kanyang dibdib. Ang dulo ng baril ay nakadiin sa sentido ni Rudy. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at kahihiyan. Sa likod niya, si Amalia ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang muka ay namumutla habang dahan-dahang napapaupo sa sahig. Ang kanyang diamanteng kwintas ay tila naging isang tanikalang sumasakal sa kanyang liig. Ang hiya na pilit niyang iniwasan sa buong buhay niya ay ngayon ay nakabalandra na
sa harap ng lahat. Wala na akong mukhang ihaharap sa kanila. Talia, sinira mo ang lahat! Ang sigaw ni Rudy. Ang kanyang boses ay napaos dahil sa desperasyon. Hindi ko sinira ang buhay mo, Rudy. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo noong pinili mong ituring na basura ang asawa mong nagpakahirap sa malayo at ang anak mong walang kalaban-laban. Ang mariing sagot ni Talia. Humakbang siya ng isa. Dahan-dahan, ang kanyang mga bota ay lumilikha ng matatag na tunog sa marmol. Ang pagpapakamatay ay para sa mga duwag. At alam ko, kahit gaano ka kasama, gusto mo pang mabuhay para tamasahin ang perang ninakaw mo. Pero wala na, Rudy. Tapos na ang palabas. Sa isang iglap, bago pa man makapag-isip si Rudy, ang mga pinto sa gilid ng bulwagan ay bumukas ng sabay-sabay. Ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation at mga sundalo ay pumasok ng may disiplina. Ang kanilang mga yabag ay mabilis at kalkulado. Sa pangunguna ni Sergeant Mateo, mabilis nilang pinalibutan ang entablado. Dahil sa gulat at panghihina, dahan-dahang bumagsak ang baril mula sa kamay ni Rudy. Lumilikha ng isang matunog na pagtama sa sahig bago ito. Mabilis na sinipa palayo ng isang opisyal. Mabilis na pinalibutan ng mga pulis si Rudy at Leticia. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa kanilang mga pulso ay tila ang pinakamatamis na musika sa pandinig ni Talia. Isang tunog ng ganap na paghuhukom. Bitawan niyo ako. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Ang matinis na tili ni Leticia habang pilit siyang kinakaladkad palabas. Ang kanyang ayos na buhok ay ngayon ay gulo-gulo na at ang kanyang maskara ng kabaitan ay tuluyan ng natunaw. Inilalantad ang isang halimaw na puno ng puot. Nabalik lamang ang diwa ni Talia nang ang mga bisita sa gitna ng bulwagan ay dahan-dahang tumabi, gumagawa ng isang malawak na daan. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Angelica, kasama ang isang babaeng opisyal mula sa social welfare. Ang bata ay nakasuot ng malinis na puting bestido, ang kanyang muka ay wala na ang dumi at takot. Mama! Ang pabulong na tinig ni Angelica. Bagaman mahina, ang salitang yun ay umalingaw-ngaw sa buong tahimik na mansyon. Ang bawat bisita, pati na ang mga matitigas na sundalo, ay naramdaman ang panginginig ng kanilang mga puso. Ang katarungan i.e. hindi lamang nakamit sa pamamagitan ng mga posas, kundi sa muling pagkabuhay ng boses ng isang batang pinatahimik ng karahasan. Tumayo si Talia, karga si Angelica sa kanyang mga bisig. Tiningnan niya ang mansyon ng mga Santos sa huling pagkakataon. Ang marangyang bahay na ito, na itinayo mula sa kanyang dugo at sakripisyo, ay ngayon ay isa na lamang walang buhay, na gusali, na puno ng mga madidilim na alaala. Iwanan na natin ang lugar na ito, anak. Pupunta tayo sa isang lugar na lagi nang may liwanag. Ang pabulong na pangako ni Talia sa tenga ng bata. Habang lumalabas si Talia sa mansion, sinalubong siya ng sariwang hangin pagkatapos ng bagyo. Ang langit ay dahan-dahang nagpapakita ng liwanag ng madaling araw, kulay lila at ginto. Sa likod niya, nakita niya si Amalia na isinasakay sa ambulansya dahil sa matinding shock, habang sina Rudy at Leticia ay isinasakay sa presinto. Nakayuko at tinalikuran ng lahat ng kanilang mga kakilala. Iniwan ni Talia ang lahat ng kayamanan at pangalan ng mga Santos. Wala siyang dinala, kundi ang kanyang dangal, ang kanyang anak, at ang pag-asang hindi na muling mabubuhay sa dilim. Ang tore ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho, at sa ibabaw ng mga guho nito, isang bagong buhay ang magsisimulang mamukadkad. Lumipas ang isang taon, at ang malamig na simoy ng hangin sa paanan ng bundok Apo sa Davao ay tila isang banayad na haplos na nagpapagaling sa lahat ng sugat ng nakaraan. Wala na rito ang amoy ng amag ng bodega o ang nakakasakal na pabango ng mansyon sa silang. Ang paligid ay puno ng halimuyak ng mga namumukadkad na waling-waling at ang sariwang amoy ng basang lupa matapos ang dilig ng madaling araw. Sa gitna ay isang maliit, ngunit maaliwalas na farmhouse. Nakatayo si Talia
habang pinagmamasdan ang malawak na taniman ng mga gulay at bulaklak. Wala na siyang suot na uniforme ng sundalo, kundi isang simpleng duster na gawa sa koton, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matatag at puno ng dangal. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nagmamasid sa panganib, ay ngayon ay puno na ng kapayapaan habang nakatingin sa kanyang anak na si Angelica. Si Angelica ay hindi na ang batang nakaluhod sa putikan. Sa ilalim ng malaking puno ng nara, naglalaro ang bata kasama ang ilang mga aso na kanilang inampon. Ang kanyang buhok ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw at ang kanyang mga tawa ay malayang dumadaloy sa hangin. Isang tunog na dati ay inakala ni Talia na hinding-hindi na niya muling maririnig. "Mama, tingnan mo! Ang ganda ng bulaklak!" Ang masiglang tawag ni Angelica habang tumatakbo patungo sa kanyang ina. Bit-bit ang isang dilaw na mirasol. Dahan-dahang lumuhod si Talia at niyakap ang kanyang anak. Ang bawat salitang binibigkas ni Angelica ay tila isang himala na nagpapaalala sa kanya na ang pag-ibig at katarungan ay laging nananaig. Ang tanong kung napatawad na ba niya ang pamilya Santos ay madalas pumasok sa kanyang isipan. Sa loob ng isang taon, nabalitaan niyang si Rudy at Leticia ay nahatulan ng mahabang pagkabilanggo, habang si Amalia ay nananatiling paralisado at mag-isa sa isang pampublikong pasilidad. Tinalikuran enig lahat ng mga taong dati ay kalaro niya sa huwad na karangyaan. Sa puntong ito, naramdaman ni Talia na ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niyang katahimikan. Pinakawalan na niya ang lahat ng tanikala ng puot dahil alam niyang ang pinakamalaking paghihiganti ay ang mamuhay ng masaya at malaya kasama ang kanyang anak. Natagpuan na niya ang tunay na kuta, isang tahanang binuo hindi ng ginto at semento, kundi ng respeto, katapatan, at wagas na pagmamahal. "Mahal kita, Angelica," pabulong na sabi ni Talia habang hinahalikan ang noo ng bata. "Mahal din kita, Mama," sagot ni Angelica, sabay sandal ng kanyang ulo sa balikat ng kanyang ina. Nabalik lamang ang diwa ni Talia nang marinig niya ang tunog ng kampana mula sa malapit na simbahan, isang tunog na nagpapahiwatig ng pasasalamat. Ang lahat ay nasa tamang lugar na. Ang katarungan ay nakamit, ang kapayapaan ay nahanap, at ang tinig na minsan ay pinatahimik ay ngayon ay naging isang awit ng pag-asa na magpakailanman ay aalingaw-ngaw sa kanilang mga puso.